So, ito na nga, no? Walang kapesong dumating sa supposed to be preliminary hearing, no? Ni Kuya Bal at ni Kapeso. Dahil marami naghintay. Maraming mga supporters ng Kalingap na nanduroon. Naghihintay sa unang pagkikitang muli ni Kuya Bal at ni Kapeso, which is hindi nangyari. Kung bakit hindi nangyari, yun po yung pag-uusapan natin sa content ko na to or sa video ko na to. But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan, at lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. And if you have something to say or to correct me on my opinion on every video na aking sinishare, please leave it on our comment section. And I really appreciate po kung ano man po yung nakita ninyong pagkakamali sa aking ginagawa o mga nasasabi. Dahil ayaw po natin ng fake news, no? Kasi misleading po yun at ayoko pong mangyari. Okay, if I saw it na mali ako, I'll really appreciate po yun. Okay? So ito na nga, puntahan natin itong nasabi ni Kuya Bal na siya ay naisahan ni Kapeso. No? Kumbaga nakabawi si Kapeso. Paano siya nakabawi? Dahil sinampahan siya ng kaso ni Kuya Bal, diba? Nag-materialize yung kaso, kaya nagkaroon ng preliminary hearing, no? And napunta sa piskalya. So maghaharap talaga dapat sila. So syempre, yung mga ganyang bagay, para po ma-accept yan, no? As far as I know, no? Pagkakaintindi ko lang po, yung mga ganitong bagay na para mabigyan ng probable cause or ma-accept ng isang piskal ang ating nirereklamo, ibig sabihin nun, talagang nangalap ng ebidensya si Kuya Bal. Talagang ginugulan niya or ng team niya ng oras para mangalap ng mga ebidensyang pwedeng isampang kaso, no, kay Kapeso. So may mga sinabmit yan. So natanggap ng piskalya, kaya nagkaroon ng preliminary hearing dapat. So sa ganung bagay, so nakapuntos si Kuya Bal. Diba? Pero yung hindi, pag-ati naman ni Kapeso, ay naging puntos sa side niya. No? Bakit? Kasi po, yan yung aking si-share sa inyo. Based sa pagkakaunawa ko lang, no? Hindi ko po sinasabing ako'y may alam sa batas talaga. Mga basic lang and based on logical reasoning and siyempre konting pag-aaral sa sitwasyon na nangyayari. Okay? So, kung maalala nyo, kusang pumunta si Kapeso to make sure, no, na may kaso nga sa kanya. Instead of waiting, no, that parang invitation sa kanya, no, na umattend sa hearing. So nung pumunta siya, na-confirm niya na may kaso siya, and it seems, no, parang among them sa DAET siya pa lang yung kinasuhan. Kasi kung maririnig niyo sa mga live ni Kuya Bal, isa-isa daw. So isa-isa yung pagkakaso ni Kuya Bal, no? So I think now, kasi nga parang 4 na counts kay Kapeso, so si Kapeso muna yung inaasikaso ni Kuya Bal. So kaya siya yung tinawag. And as what I've said on other video of mine, normally kapag maghaharap yung dalawa sa piskal pa lang or during preliminary hearing, itatry, no, na i-resolve ng judge, no, yung differences ng dalawa, no? Pagkakasunduin sila, magkakaroon sila ng agreement, no, para hindi na umakyat pa na mapunta talaga sa korte, no, at talagang magharap sila at maglabasan sila ng ebidensya kasi matagal na proseso yun, no? So kumbaga doon sa level na yun, pag-uusap lang yan, no? Maaaring mag-usap din ng mga attorney sa attorney or silang dalawa pagkausapin para hindi na humantong sa kumbaga
yung hindi na sila maaabala, no? Hindi na sila maaabala. Less abala, kumbaga. No, mag-ayos na lang kayo. And for sure, no, if ever nangyari yon, ha, isa sa i-request nga ni Kuya Bal is stop, no, yung pagko-content ng antay sa mga kalingap. Sa lahat ng mga ginagawa nito. For sure, isa yan sa hihilingin ni Kuya Bal. Kung sakaling humarap si Kapeso, kung pag-aayusin sila, eh hindi nga umatin si Kapeso. Di ba? Maybe because nung nabasa niya yung, kasi hindi naman natin alam kung ano yung laman ng reklamo sa kanya, di ba? So maybe nung nabasa ni Kapeso yung reklamo, eh mukhang talagang siguro maraming, no, ina-accuse kay Kapeso na sa tingin niya malabong maareglo or hindi siya magpapaareglo. Ganun lang yan eh. Nung nabasa niya, siguro, nung nabasa ni Kapeso yung mga pwedeng ikaso sa kanya at nakita niya na yung mga kasong yung kaya niyang patotohanan, no, na mali yung sinasabi ni Kuya Bal, no, na kaya niyang i-counter kung ano man yung mga ikakaso sa kanya. May, for sure, kasama dyan, cyber libel, defamation, yan. So, normally, yan yung mga ikakaso eh. Okay? So, maybe, nung nakita ni Kapeso yon, kaya niya sagutin, no? Eh, mas minabuti niyang ituloy na lang yung kaso. No, kumbaga, maaring sa isip niya, malaki yung laban niya. Yeah? Or pwede rin isipin niya na, sigurado naman ako, itutuluyan ako ni Kuya Bal. So, what for pa na umatin ako ng preliminary? No? At baka inisip niya na yun nga, baka ang hilingin ni Kuya Bal is wag na i-content yung kalingap. Eh, kumbaga, madi-disappoint din yung mga supporter niya. Dahil nagbubunyag siya, ng tingin nila is mali eh. Diba? So, kapag hindi na nagsalita si Kapeso, so, kumbaga, pati yung ibang anti-kalingap, maaaring manahimik na rin. Diba? Kasi kung titignan ninyo on all of this fight, no, ng anti-kalingap, si Kapeso yung may pinaka-boses, no, na nagsasalita. At dahil sa kanya, maraming mga dating supporters din ng kalingap, no, na nakikita siguro yung mga maling sinasabi ni Kapeso na na-experience nila. So if ever si Kapeso ay pumayag, no, sa ganong negotiation, diba, maraming madidismaya na mga ibang pang anti-kalingap. No? At yun nga, pwede rin naman na mas malaki ang tsansa ni Kapeso, no, na manalo sa kaso kung yung nakita niya doon sa letter, sa love letter niya, ay kaya niyang panindigan. So, mas minabuto niyang wag umaten. No, for sure, it's either may advisor siya or may abogado siya na tumingin din doon sa mga ikakaso sa kanya. Kasi kung alam, no, ng advisor niya, ng abogado niya, o ng mga taong nakapaligid sa kanya na nasasablay siya, no, eh, mas pipiliin nilang makipag-areglo. Mas pipiliin nilang makipag-areglo. Eh, hindi. So, which means, yung kaso is matutuloy talaga. Magtutuloy-tuloy yung kaso. At magkakaroon talaga ng resulta sa bandang. No? So, nakapunto si Kapeso. Hindi siya magagastusan. Kumbaga, yung gagastusin niya para sa pagpunta roon, gasolina, pagkain, and everything, preparation, mas maiipon niya pa for a bigger, no, challenges na haharapin niya. Kumbaga kasi nandyan na rin lang, and siguro naabala na rin lang, no? Yun yung iniisip na Kapeso, inabala nyo na rin lang ako, tuloy-tuloy natin to. At pag ako ang nanalo, lahat ng abala nyo na ginawa sa akin, babayaran niya. May mga ganun yan. May mga ganung isipin si Kapeso. And of course, may malaking suporta siya from the sponsors, viewers, and of course sa mga anti-kalingap. No? Hindi mawawala yun. Alam nyo,
Iba na yung kahit na malakas ang loob mo, pag suportado ka pa ng mga tao sa paligid mo, in terms of emotions and monetary, you tend to fight rather than to negotiate. No, lalo na mayroon ka ring ipinaglalaban na tama. Okay, so sa nangyaring ito, naisahan, no? Oo. Totoo rin yung sinasabi ni Kubayabal, naisahan sila ni Kapeso because of what I've said, no, na alam niya rin naman na hindi maareglo, or alam niya rin na mananalo siya, no? Kaya hindi na siya umaten. He's rather attend the real case, no? Sa korte na lang para magkaalaman. Okay? So, sabi nung iba na mga narinig ko after this preliminary hearing, dahil hindi nga umatin si Kapeso, the next na pwedeng mangyari is bibigyan siya ng warrant of arrest, no, and sa korte na raw matutuloy. So yung mga ganun, medyo komplikado na yun, hindi ko alam kung ganun na nga talaga yung procedure. So once na yan ay umakyat sa korte, labasan na po talaga ng ebidensya yan, no? Labasan po ng ebidensya yan. Kung papansin ninyo, no, kung papansin ninyo, sinasabi nga na tumahimik para naglaylo. Kasi nga, siguro, yun talaga yung advice kay Kapeso. Kita nyo naman, medyo, kung mapapanood niyo si Kapeso, less ang mga banat niya na ngayon. Mabanat siya ng konti. Siguro, pinagbibigyan niya yung mga nang babasyahan niya. Pero, he seldom talk na about sa issue. No? Kung may mga sinasagot siya, yung mga bashers niya lang, na dinadaan niya na lang sa biro. Kasi nga, ayaw niya nang madagdagan pa kung ano man yung pwedeng isakakaso sa kanya. Or, ayaw niya ng pag-usapan because may plano nga sila na dalhin talaga sa korte yan. So, kung nasa korte yan, di ba? Pagka ganun na yung labanan, so dapat the less talk, less mistake. So, yun na yung iniiwasan ni Kapeso ngayon. Which means, desidido talaga si Kapeso at yung mga taong nakapaligid sa kanya na ituloy yung kaso. Okay? And, because of that, maraming nadismaya ang mga vloggers ng Kalinga. Ang dami nila. Diba? Makikita ninyo ilan yung nag-live. May mga supporters pang nanduroon talaga sa parang hall of justice ng dahil. Dahil they are waiting for the appearance of Kapeso. No? May mga nagsasabi na duwag si Kapeso, natakot, murong yung bayag, Kapeso, blah blah blah. So marami. So, wag niyo pong titignan sa ganong konteksto. No? Alamin niyo po kung ano yung bakit niya ginawa yun. Diba? Hindi yan para mag-stay pa sa diet kung wala siyang ganong pag-iisip. No? And hindi lalakas ng ganyan yung loob niya kung siya ay walang advisor na may alam sa batas. Okay? So, ano yung dapat gawin ni Kuya Bal? Mag-prepare din siya lalo. Same thing with Kapeso dahil mahaba-haba po yung magiging laban nila na to. No? And dapat talagang yung ebidensya nila will point, no, sa kung sino talaga yung nanglalamang sa kapwa. Okay? Ako po ay walang kinikilingan. Ako po ay nagre-reaction lamang base sa mga pangyayari at ating napapanood, naririnig at naobserbahan. No? So, let's see kung saan mapupunta itong kaso-kaso na to. At mayroon ba talagang mapapanagot? Kasi alam naman po natin yung justice system sa Pilipinas, medyo mabagal. Ultimo nga yung maleta at flood control hanggang ngayon, di pa nare-resolve. So what more pa itong mga ganitong issue na to. No? Na kung tutusin, pwede namang hindi mangyari, pero since eto na nga, nandirito na. So, abangan natin kung kailan matatapos to. Okay? So, yan lang po yung gustong i-share sa content ko na to at maraming salamat.